Sir, ano pong background ng ating subject? And aside po dun sa kanyang warrant sa Korea, may mga cases din po ba siya rito sa Philippines? Hundreds po ba of Korean national yung fugitive at nagtatago dito? Marami po eh. Sinasamanta nila yung ating hospitality. Kaya from Korea, tumatakbo sila dito para takbuhan yung kanilang batas doon. Breakdown po na binigay sa amin, each department na kailangan bigyan. So nagkakahalaga po total to 1.9 million. His shipment only amounts to 600,000. So almost 4 times itong amount na hinihingi nitong mga subjects natin. Good afternoon sa inyo mga kaibigan. We will be presenting to you 2 accomplishment activities of the Organized and Transnational Crime Division headed by very competent chief Attorney Bumediano. So the first is itong fugitive from Korea. He has been staying here in the Philippines for 8 years, pero nung pala wanted. So in 2023, OTCD received a communication from the Korean ambassador saying that this fellow is wanted in their country. So from then on, with the help of our immigration, they started looking for this guy. And finally, they were able to get an asset na naituro na ito si Kim Yusik ay nandiyan lamang pala sa Malate. So, with the BI and the OTCD ng NBI, joint forces, ayun, na-aresto natin siya. Okay? He is wanted according to the report sa Korea for a series of fraud. Okay. Kung may question kayo surrounding his arrest, pwede niyong itanong si Attorney Bumediano and our friends here from the Bureau of Immigration. We are joined to the left of the director by the deputy spokesperson of the Bureau of Immigration, Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. Questions? Yes, ma'am. Good afternoon, sir. Sir, ano pong background ng ating subject? And aside po dun sa kanyang warrant sa Korea, may mga cases din po ba siya rito sa Philippines? Maraming kaso na napile sa kanya din dito sa Pilipinas. Nakasuhan siya dito ng STAPA, falsification of public documents, malicious mischief, grave threat, damage to property, tsaka human trafficking. Sir, gano'n na siya katagal dito? And ano po yung kanyang nagiging source of income dito? Involved din po ba siya doon sa mga scamming activities? Kung baga victims po niya ay mga kapwa niya rin Koreans, may gano'n po ba tayong record? Opo, good afternoon po. Basically, nakita natin sa travel records, no? Itong subject na ito ay dumating noong July of 2019 at wala siyang ginawang any attempt to extend the status, yung immigration status. That's why it's very violative sa immigration law. Overstaying siya. At in the same manner din, marami siyang mga kaso dito at it would warrant for the filing of undesirability and pwede siyang ma-deport. Sir, may blue notice po siya sa Interpol. Tama po? Yes po, but we have received actually doong kanyang from the Korean Embassy on April of 2023. Nang na-receive natin, kaagad tayo nag-issue ng blacklist at hinanap niyan. Eventually, just this month, noong June 3, tayo nagkaroon ng very successful operations kasama po yung ating NBI. Sir, may records ba tayo kung ano pa siya, may chance pa siyang nakalabas, backdoor, or palipat-lipat po siya dito sa Philippines? So far sa record natin, nakita natin yung entry lang. Wala tayong record kung siya ay bumalik. But sa ating record, siya ay dumating noong July of 2019.
And for Director naman po, I've heard lumapit na po dito yung Korean Embassy to ask help po sa NBI. So isa na rin po to doon sa mga action natin regarding po dito sa mga fugitive na Koreans na hinahanap po. Yes, yun nga. The other last week lamang ay dumating dito ang ambassador ng Korea at nakikiusap sa amin to help them. Yung mga fugitive nila at yung mga cases na against their nationals, humingi sa atin ng tulong. So, this is the second fugitive na naaresto ni Atty. Bumidiano. At the other day din na i-present ko sa inyo, yun namang Koreano na nakidnap sa Nasugbu, Batangas, where we are, including 2 Chinese, where we arrested Filipinos in cahoots with Chinese national din na nagpakidnap. So ayun, siguro makita ng Korean Embassy na we are really working and we are all assisting them with their problems. Yes. Sir, last na lang po, si Agent, in case po siguro, or si Chief. Sir, sinasabi nung ating subject na meron na daw po siyang court order na dismiss na daw po yung kanyang mga cases po. Based sa record namin, dun sa cases niya, 2 lang doon ang na-dismiss. But other than that, mayroon pa siyang outstanding warrant na based dito sa records po namin. Alright. Thank you po. Next, please. Yes, sir. Good morning, Director. Yung taga-Korea, yung since nahuli, meron pa bang ibang katsaba o solong-solo niya? Nung nahuli natin, siya lang mag-isa? Ito ay isa siya sa mga fugitive na ng Korea na ibinato sa atin ng Korean Embassy, at yun nga ang continuous ang manhunt namin among the list na ibinigay sa amin. Isa lamang siya sa list. Actually, this is the second arrest natin of Korean national who are fugitives from their country. May piensa yun? Non-bailable? Piensa? Ay, hindi po makakapag-bail siya because there is a deportation proceedings with the immigration. So, he will stay with our detention facilities until he answers all the criminal charges here. Tapos noon, tsaka palang magkakaroon ng deportation proceedings. So, he will be detained hanggang sa ma-deport siya. Thank you, sir. Next, please. Yes, ma'am. Sir, yung kaso niya po sa Korea, sa fraud, ano pong details po nun? Gaano kalaki po yung kanyang nakuha mula dun sa kapwa Koreano? According to our record, nasa 10 million. Korean won. Yes. Tapos, so possible to say po na pumunta siya dito sa Pilipinas para po pagtaguan? Yes, ganun na nga. Okay po. Tapos, sir, dun sa pag-usap din natin kanina, nabanggit niya po na siya po ay member ng Marine. Anong record po natin doon, sir? Ano bang trabaho niya po talaga at bakit siya nakaka-stay dito sa Pilipinas? Allegedly, sinasabi niya dati daw siyang member ng US Marines. So, biniverify na po natin yan sa US Embassy ngayon. So, hinihintay lang po natin yung kung anong update doon, kung totoo ba talagang member siya ng US Marines. Nung nakausap namin siya, Chief, sabi po niya wala siyang trabaho. Paano kaya po yung everyday life niya? Saan niya siya kumukuha po ng pera? Base nga, nakikita naman natin sa records dito sa atin na marami siyang kaso ng panluloko. So, malamang hanggang ngayon nangluloko pa rin siya. Both Filipinos po and Koreans? Yes, both Filipinos and Koreans. Okay, thank you po. Next, yes, sir. Director, ano po yung magnitude ng problema ng Korean fugitives coming in the Philippines para ang Korean Embassy ay sadyain pa kayo at makiusap? If you can describe kung gaano yung kalaking problema nila para ang NBI ay tumutok sa problema na ito ng Korea. Yes, alam nyo, lumalaki ang population ng Korean nationals dito sa atin. Sinasamantala nila ng mga masasamang loob, sinasamantala nila yung ating hospitality. Kaya from Korea,
tumatakbo sila dito para takbuhan yung kanilang batas doon. But then, na-realize yan ng kanilang embassy, so humingi na ng tulong sa atin para maibalik sa kanila at para sila ay ma-held responsible doon sa mga crimes nila na ginawa sa Korea. At dahil nga sila, marami ng mga, shall I say, na hindi magandang record sa Korea ay pumupunta dito, nabibictimize ngayon kapwa Korean nila. So, biktima na. Kaya, ayun, humingi na ng tulong sa atin ng Korean Embassy para mabigyan ng proteksyon yung mga maaayos nilang nationals, no? Citizens nila. Ayun nga ang ginagawa namin at, well, we extend to them all our kung anong maitutulong natin. Ano po, yung maliban po sa hulihin yung mga fugitives na nandito na, ano po yung effort natin, siguro yung BI din can answer kung how we seal and secure our border na hindi naman tayo takbuhan ng mga fugitive and they cozy up, they think okay lang na magtago tayo sa Pilipinas. Ano? On the part of the immigration, isang challenge natin, no? Upon entry ng isang foreign nationals, if wala pa silang alert sa Interpol, it's very hard for us to detect. Kaya nga, we strengthen our cooperation with our Interpol. Kasi that's the only way we could able to detect upon entry. Because their entry is qualified sila sa conditions. Ang nagiging problema natin, pag andito na sila, that's the time na lalabas yung kanilang mga warrant, yung kanilang kaso, na nasa loob na sila ng Pilipinas. But upon entry, they are qualified. Wala sila sa alert, wala sila sa Interpol, walang notification yung kanilang konsulado. That's why we came to learn this because the consul ng Korea informed us, and once we received the information, kaagad-agad po, nagpalabas tayo ng blacklist. At the same time, yung fugitive search unit natin, in cooperation with NBI, tayo ay nag-conduct ng operations, eventually successful, nahuli natin. Ang ginagawa po natin ngayon, we've implemented an advanced passenger information system ng immigration, kinonect na po natin sa ating Interpol. Ibig sabihin po, upon mag-submit sila ng kanilang manifest, wala pa sa ating bansa, there's already an advanced vetting. And we are on the stage wherein ang 5 airlines ngayon ang connected, and we are hoping at the end of the second quarter of the 2026, lahat ng airlines mayroon na. Kaya kahit nasa airborne pa lang sila, connected na tayo, we can already detect yung mga fugitives na nasa Interpol alert. Ilan po ang binigay ng embassy, ng Korean Embassy na listahan? So we caught 2. Pero sabi ho, parang nagbigay ng listahan yung Korean Embassy. Ilan po yung pangalan ng fugitives na binigay nila? Yes, may listahan na kami. Hindi pa lang namin siyempre pwedeng i-divulge sa inyo. Baka makatakbo pa. So, the OTCD and in cooperation with the BI are continuously working. No? Nilolocate sila. Thank you po, sirs. Next. Yes, ma'am, please. Hi po. Sir, kahit na-estimate lang po yung sinabi ni Mark, ilan po yung list natin? Hundreds po ba of Korean national yung fugitive at nagtatago dito? Marami po eh. So, more than 100 po? Yes po. Roughly lower than 500, sir? Para lang may estimate po kami. I-double check lang namin yung list siguro. Later, ibigay Pero na lang namin. below 1,000 naman, sir. Yes. Wala namang 1,000. Wala. Sir, maybe no Siguro po. less than 100. Siguro, Less than 100 less naman. Than 100. Okay. Opo. Ano pa? Manageable pa. We are still on top of the situation. Opo. Okay. Ano pong nationality yung pinaka marami po tayong nandito na yung fugitive, yung foreign national po na fugitive na pinaghahanap natin? Anong nationality po yung pinakamarami? Iba-iba eh, pero ang marami talaga Korean and Chinese. No? Pero may Vietnamese, may Malaysian,
pantay-pantay tinutulungan namin sila, no? Kaya lang, siyempre, yung pagkukuha rin ng asset, pagtuturo, pagtatrabaho, talagang ginagawa naman namin lahat, lalo na ng office nila Attorney Bumediano kasi sila ang responsible sa mga ito. Opo. Sir, last na lang po. Paano po natin na-aresto yung Korean national? Through mission order po ng kasama ang Bureau of Immigration. Sinerve namin yung mission order. Paano yun nalaman? Na-locate po natin kung saan siya nakatira. So, doon po natin siya hinuli. So, nag-surveillance muna, sir, no? Mga gano'ng katagal? Yes po. Actually, medyo... Nung nakakuha kami ng information, mga 2 weeks din namin minomonitor yung area bago namin na tumbok talaga yung specific na unit kung saan siya nakatira. Thank you po. Okay, so kung wala nang tanong about this Korean fugitive, I am presenting to you another case na trabaho na naman ng nila Attorney Bumediano. This time, merong complainant na dumating sa amin, di umano ay in-engage nila itong suspects natin, particularly Wyatt Navales Ilara and Layla Navales Ilara, mga customs broker sila. So sila mag-aayos ng mga parating nung ating complainant with the custom. Okay, they agreed on an amount, tapos nagsettle naman yung mga tao, but then hinihingan pa nila para panlagay daw di umano sa BOC, sa Bureau of Customs. So, nakipag-coordinate kami sa Bureau of Customs with their help, with yung OTCD namin, sila Attorney Bumediano, ay inoperate namin. And yesterday lamang ay nagkaroon ng entrapment operation where etong victim suspect natin ay tinanggap actually yung aming mark money. So, ayun. Ganon umiikot ang operation. You can ask for further information kay Attorney Bumediano. Questions? Nandito ang complainant. Yes. May any question? Yes, sir. Sir, ito yung dalawa na ito, marami ba na biktima? At ang mga ginagawa nila, meron silang connection sa loob sa Bureau Custom? Yan ang chine-check pa natin. Part yan ng investigation, follow-up investigation po natin. At kasama naman natin ang Bureau of Customs mismo sa pag-iimbestiga dito. Okay. Thank you, sir. We have the victim complainant seated to the right of Agent Attorney Mark Santiago, Kenji Ochokasan. Yes. Chief, paano po ba yung naging transaction po nito pong dalawang to sa ating pong mga complainant? Yung agent on case ang mag-elaborate ng details. Okay po, sir. Bali, itong subjects natin ay nag-demand ng pera dito sa ating complainant for the alleged na pag-release dun sa kanyang kargamento na nakapending ngayon sa BOC. Otherwise, if hindi niya makomply itong perang ito, masasubject ng warrant of cease and detention itong kargamento niya. So with that, ito palang perang ito na nagkakahalaga na allegedly 1.9 million na ayon din sa mga subjects ay para din daw mapabilis itong transaction dito sa BOC. So hindi lang sa isang division ayon sa mga subjects natin, multiple divisions sa BOC. So lagay siya. With that, we hatched an entrapment operation together with the Bureau of Customs, the CIIS, MICP, and apprehended the subjects.
Sir, malaki-laki po yung amount po, no? Ano po ba itong mga kargamentong ito? At ano daw po ba yung nakita dun sa loob? Bakit po kailangan na po ng padulas? Yes, isa ito dun sa mga nakakabigla dun sa hiningi nilang amount. Ano? Kasi ayon dito sa complainant natin, his shipment only amounts to 600,000. So almost 4 times itong amount na hinihingi nitong mga subjects natin. Ito namang laman ng shipments niya ay halo-halo. Hindi lang isang item. Ngayon, ang sinabi nitong mga subjects ay meron mga certain misdeclarations na nangyari na nagresulta ng pagka-hold ng kanyang kargamento. Okay po. Sa ating pong victim po, Sir, ano na lang po yung ating lesson learned from this? Na-interview naman po namin kayo kanina, pero bago lang po kayo sa industry na ito, ano po yung natutunan po natin? First of all, busisiin po muna natin kung sino yung kausap talaga, and I would advise na i-vetted po talaga natin sila kasi this kind of transaction is not a joke, first of all. Nakasalalay dito yung mga padala ng mga OFW na tapos kami mga Pinoy din sa iba't ibang bansa. So we are trying to, you know, to send the goods sa mga family nila to have you know, hanap buhay, konting hanap buhay, mga ganon. And then as my part as the owner of the cargo, we are trying to help to establish that connection. Pero ang sa nangyayari, kaming mga negosyanteng ano lang, maliit lang, nadadamay po kami sa mga illegal na ginagawa dun sa loob. Kahit na binabayaran na po namin sila na tamang buwis, pero ang nangyayari hindi po hindi pa rin hindi na naayon sa gusto nila. Gusto nila mas hingi pa sila mas marami. So kami po kawawa po kaming mga owner at kami po sa bandang huli ang nakakasuhan, kami pong naiipit, nasisira sa social media. Hindi po biro ang pressure na ginagawa po ng mga kliyente namin kasi nape-pressure din po sila at naawa din po ako sa kanila. And I understand them. So, yun po. Salamat po. Yes, ma'am. Sir, yung sa owner, gano'n na po katagal na pending po yung yung shipment? Tapos marami na po ba na banggit nyo kasi mga OFW, yung mga kliyente nyo, marami na rin po ba ang nagreklamo dahil sa na-pending po na shipment? Thank you. Actually po, this is my second shipment sa ginawa namin. Marami na po mga nagpadala. Actually, last year, nung nagka-issue po yung marijuana sa Thailand, sumabog po doon. Before, I was also like nagpapadala lang din. And then, nadamay po yung mga boxes namin, and dami pong mga nadamay pong mga Pilipino doon. Kawawa po talaga sila. So, yun po yung talagang kino-complain nila. Lumalapit na sila sa media din, and they're trying their best to ma-retrieve nila yung mga box nila. However, sa nangyayari, ipit na ipit pa rin po sa container, yung container namin sa customs. And then for me, nung nag-started ako this January, I decided to, to deal with this kasi I faced some accusations din na scammer ako, ganun, etc. So I proved them wrong. That's for my part. Kasi hindi po biro ang masira yung pangalan niyo in the first place. And then the way we yung process po namin, system po namin sa pagpadala, we follow the procedure po talaga. For the meantime po na habang tinatapos pa namin yung documents namin dito, yung license namin dito sa Pilipinas, we use the third party, which is itong mga broker. And then we pay them, and then to facilitate, and then they guarantee us na mapapalabas nila. But ang nangyari ngayon, na hold at lumaki pa ang penalty dahil sa sinasabi nila. Yun. Thank you. Next. Yes, ma'am. Hi, sir. Sir, paano nyo nakilala itong dalawang suspect po? Na-introduce po sila sa amin nung common friend po na taga doon din po sa BOC.
nagtatrabaho din po sa ibang agencies. So, since na common friend po namin sila and then they introduced because licensed broker naman po sila, so we trusted them because common friend po eh. Mga sa larangan po kasi ng customs, alam na po nila yon. So, that's why na nung sinabi na ito po, okay po ito, kaya po nila itong ayusin. So, we trusted them. Yun po. Ano pong sabi nung common friend nyo ngayon na nangyari to? Sinabi po nila na they can guarantee po na kaya po ng broker na iayusin at papalabas at hindi na po dadaan sa matinding examinations at ano na po, mapalabas ka agad as soon as possible, walang delay. Yun po yung sabi. So, at first, we talked to them bakit ganito and then they tried to help as well. But however, ang nangyari, gusto ni broker daw na siya na lang mag-asikaso. So, nag-hands off po yung dalawa. Yun po. Okay. Sir, yung 1.9 ay isang bagsakan na binigay? Actually po may breakdown po na binigay sa amin. Each department na kailangan bigyan. So, nagkakahalaga po total to 1.9 million. Okay. Thank you po. Thank you. Yes, sir. Last. Sir, yung kanya pong container, okay na po, cleared na po at nailabas na? Unfortunately po, hindi po eh. Ano pong problema pa po nung kanyang shipment? Yung subject to this case na shipment? Ano po, misdeclared kasi. Mali yung dineclare nila, kaya hinold ng customs po. Doon sa ganung problema. Tapos ano po yung ano po sila sa brokerage firm, yung dalawa pong arrested? Yung isa po nating arrested na si Wyatt Lara Navales, siya po yung licensed broker nitong complainant natin. While the other subject ay kapatid nitong si Wyatt, si Laila Lara Navales. Siya din yung isa sa mga inuutusan ni Wyatt na makipag-transact sa BOC para ma-process yung mga dokumento ng mga clients nila. Baga si Wyatt owns the brokerage firm na licensed. Yes. Sir, where's this leading you? Nakuha silang dalawa, yung bang nahinto the buck stops at them, o may tinitingnan kayo na the 1.8 million is intended to other personalities in BOC dahil nga sa laki ng amount? Yan po ang subject ng follow-up investigation po namin yan, sir. So may tinitingnan po na ibang personalities within BOC? Yes po, sir. On board po ang BOC dito sa operation na ito at sila ay nagko-conduct ng sarili nilang investigation, yung mga tao na apparently involved dito sa ganitong trabaho. Pagka ganun po, Director, 1.8 million, gaano kataas na level sa hierarchy ng BOC ang ganung lagayan? Pagka 1.8 million? Ayun nga, yan nga ang sabi ko, on board ang custom dito, ang BOC, iniimbestigahan nila kung gaano kalalim na yan, kung gaano na ang inaabot niyan. Thank you po. Thank you, Director. Thank you. We have the Director for the final message, sir. So, kung wala nang question, maraming salamat po. Yes. Hello, sir. Good afternoon. Director, may info po ba tayo na itong na-verify na po ba na itong yung broker firm nila, brokerage firm, ay legit? Hindi sila kasi may mga kasi na mga freight mga forwarders or mga brokerage na gumagamit lang ng pangalan pero parang kabit system katulad din ng DMW na mga recruitment agency. Yung gumagamit lang sila ng brokerage pero iba pala ang may-ari talaga ng brokerage ay ibang nakapangalan. Meron naman po tayong yung online verification with the PRC. So, before yung
conduct ng operation, nag-background checking muna tayo. And upon viewing the online portal, the Leris portal of the PRC, nakita naman natin na licensed broker itong si Wiyet. License. Yes, Director. Oo. At saka wala din legit sila. Yeah. Yes, Director. Wala din silang background na yung mga katulad ng mga balikbayan box kasi ngayon iniimbestigahan ngayon sa Congress na may tumatanggap sila ng mga balikbayan box tapos sila mga authorized din, meron silang mga connection sa ibang bansa. Tapos pagdating dito, naiipit yung mga balikbayan boxes ng mga OFW. Mga siguro mga almost 3,000 yata yun ng mga balikbayan boxes. Yun ang problema ng OFW ngayon Yes, nung malaman namin yung reklamo niya at ang kanyang kargamento ay about balikbayan boxes, lalo kaming naging interested. So we step in sa investigation. And ayan nga, sabi ko sa inyo, with the help of the BOC, we are now into it. Iimbestigahan naming mabuti yan kung gaano kalawak na yung sindikato niyan na ang binibiktima ay yung mga padala ng ating mga OFWs. Yan. Thank you very much, Director, and congratulations. Thank you. One last, Karen. Director, quick lang po. 4 days na after po ng arrest ni Congressman Teves, other matters po. Ano na po yung update po sa other kanya? matter na, wala na kayong tanong dito. Sige, other matter. Other matters? Few questions. Update na lang po kay Congressman Teves po. Kamusta na po yung pagbabalik ng mga warrant of arrest niya? Yes, we have returned the warrant of arrest issued by different courts in Manila. Meron pa sa Dumaguete. I understand na kahapon umalis yung mga tao ko para i-return yung warrant sa Visayas naman. Ngayon, one court in Manila have already issued a commitment order directing us to commit the person of Congressman Teves to the Manila City Jail. But then, alam nyo, different courts in Manila ang may hawak ng kaso. So we are, baka mamaya yung isang court na yun na natanggap namin sa BJMP Manila, yung isa naman sa Bikutan, yung isa naman. So sabi ko sa aking warden, i-hold nyo muna yan at tapos napag-alaman nga namin yung attorney ni Congressman Teves ay nag-file na ng motion sa City of Manila na makonsolidate at once and for all para malaman namin kung saan talaga namin ita-turn over si Congressman Teves. Kasi being a former judge, nagagalit ako pag hindi ako sinusunod. Kung yung iba-ibang judge ay hindi sinunod ng aking warden, kawawa naman yung aking warden. So sabi ko, sige, i-hold mo muna yan, antayin natin ang final decision ng Manila courts marami para finally ma-determine namin o saan namin finally ita-turn over si Congressman Teves. Okay po. Wala naman pong deadline yun, Director? Wala. But within this week, tignan namin. Pagka walang ibang lugar na kasi ma-determine namin kung saan talaga ba ilalagay yun. Susunod naman kami sa kagustuhan ng hukuman, pero para hindi kami malito kung saan ba ita-turn over si Congressman Teves. Meantime, sa amin siya, ang directive ko is bigay sa kanya ang karapatan niya bilang detainees, but then protektahan nyo, wag masasaktan from outer mga tao, yung mga gustong manakit sa kanya, wag siyang makatakas at wag siyang masaktan. Ganun po. Director, sorry, last na. Nabanggit niyo po last time na dapat mag-isa lang siya kasi para mag-acclimate dun sa kanyang situation sa jail. Pero according to Attorney Topacio, 3 na po ata sila doon sa loob? Yes. Yung aming facilities ay yung sinabi ko, una parang siya lang doon para masiguro natin ang kanyang kaligtasan. But then yung facilities namin ay hindi sufficient para isa lamang siya. But then yun namang 2 kasama niya ay siniguro namin na yun ay hindi makakapanakit sa kanya or ganon. Okay.
Okay, At monitored siya. 24/7. Monitored siya para sigurado yung kanyang kaligtasan doon sa loob. Okay, thank you po, Director. Thank you, sir. Sir, pahabol lang po, yung dalawang kasama niya, sir, yung co-accused niya or No, iba no, yung no. kaso nila? Hindi ko accuse niya. Kabilin-bilinan ko rin yan. Meron dalawa siyang co-accused doon, pero separate. Hindi ko pwedeng pagsamahin yan. Opo. Sir, wala pa pong petsa yung arraignment? Yung isang case bukas, today is 4. Yung isang case niya, cases, doon sa isang court, arraignment niya bukas. Sir, may we know anong oras? Umaga yun, 8:30. Sa Manila RTC yan, sir. Papadalang ko ng isang batalyon na security para madala doon sa Manila Court. So personal RTC siya, sir? Manila. But then there is also a motion filed by the counsel for the accused, Attorney Topacio, na nagre-request na that the arraignment be conducted via Zoom. Pwede naman yun sa amin sa judiciary. Sa judiciary. Hindi na pala ako member nun. So, nag-aantay na lang kayo, sir, ng final order from the court kung kailangan dalhin or virtual na lang? Yes, yung hanggat wala kaming natatanggap na order from the court, kung ano yung usual, dadalin. Thank you, sir. Apo. Thank you. Thank you, Director, sir. So, thank you sa inyo lahat. Salamat.